Hi guys! Happy Sunday sa inyong lahat. So, ngayong umaga na ito, ang dami ko ng friends as in na nagsilipat sa Australia. So, isa sa mga reasons based sa mga mismong kakilala ko bakit umaalis yung mga tao sa New Zealand at lumilipat sila ng Australia is that usually it's for greener pastures. Parang yung mga OFW din natin na umaalis sa Philippines, pero usually kasi sa New Zealand, mas mababa yung salary compared sa pag lumipat sila ng Australia. Meron akong estudyante, for example, ito yung example nun ha. Ano siya, nag-work siya sa government dito. Ang salary niya is about 26 per hour. Per hour na yun siya ha. So, lumipat siya ng Australia. Sa Gold Coast yata siya. Tapos yung salary niya is mga, ano siya, nasa cafe siya, 32, parang ganun, $32 an hour siya. So makita nyo yung parang yung difference nun. Tapos mas maganda yung weather doon, mas madaming tao, mas madaming opportunities. So sabi niya, iumpisahan muna niya as a ano muna siya, parang sa cafe muna nga siya mag-work, and then from there maghanap na siya ng ibang work, and then lumipat siya ng house. Nakishare siya ng room para lang maka-survive muna in the meantime while trying to find its feet. Tapos yung mga nakasabayan ko din halos nagsilipat din sila ng Australia. So parang halos walang naiiwan dito sa New Zealand. Lahat sila nagsilipat na sa Australia. Kasi yun nga, ang ano nila is parang yun siya doon, greener pastures, tapos more opportunities, ganyan. Tapos may isa pa akong kakilala, builder siya. Tapos nandito siya, parang 35 an hour siya. Tapos kasi siya Tyler, parang ganun. Tapos sa Australia naman yung offer sa kanya 50. Tapos dinala pa nila yung buong family niya. Tapos meron na siyang car, company car, and sila ang magbabayad muna sa rent ng house na tinitirhan nila na up and down for a year. Tapos after a year, sinala ulit yung magbabayad. Tapos yun, kasi minessage ko siya, sabi ko na sa Kabatas, wala. Nandun na daw siya. Kasi interviewin ko nga sana siya. So ayun, so usually kasi ang ginagawa nila sa New Zealand is para siyang ginagawang parang backdoor para makalipat usually sa Australia, kasi nga mas maganda talaga yung oportunidad dun kaysa dito, kasi kahit talaga kumayad ka ng bongga. Tapos yung friend ko, kung fina-follow niyo ko, yung friend ko na yung may-ari nung XOXO cafe, yung Indian siya, diba vegan shop siya. Tapos nag-close na siya nung December. Wala pa siyang 1 year. Nagsarado nga siya kasi sobrang grabe siya mag-work din. Pero kasi walang masyado talagang tao or mga vegan na kumakain sa cafe. So 1% lang yata ang population. So she did her calculations, tapos na-realize niya parang bakit nga ba naman siya kayod ng kayod, tapos walang hindi fulfilling. Tapos ngayon nga sinasabi niya kung sa daw sana dito, kung sa India dito or kung sa Philippines, I'm sure hindi siya magkakandara pa or magkakandahirap ng sobrang ganun para lang maitaguyod niya yung cafe niya. So wala pang 1 year, nagsarado na din siya. Tapos nung in-interview ko siya last year, ang hype up niya, gusto niyang maging okay ang lahat, ganyan. Pero yun nga, ang hirap talaga dito na parang kahit sobrang kayod mo, ang maganda naman dito kasi yung medyo pros niya to live in New Zealand is walang masyadong mataas na crime, tsaka okay yung parang mag-bring up ng family, hindi gaano ka-toxic kasi hindi naman siya masyadong madami yung population para ma-hassle ka sobra sa mga work. Halimbawa kung nasa medical field ka, tapos
mas maganda siya actually if you look into sa medical side or medical field ka na lang mag-work. Para sure na parang hindi ka masyadong pero halos lahat din lumilipat after dito. Nandun din lahat sila kasi nga hindi mo talaga makukumpara yung yung I think price or yung cost of living tsaka yung salary based sa ibabase mo sa ibang bansa. Masyadong dito, masyadong maliit. Kaya ayun, yung mga iba nagsilipatan, tapos yung kami din nag-iisip kami na siguro next year baka lilipat din kami, pero hindi pa namin alam kung saan. Pero baka most likely sa Australia, pero hindi pa nga din sure kasi ang dami mo pa rin i-consider na factors before ka talaga i-uproot mo yung family mo and then lilipat. So ayun, so kayong mga nag-abroad dyan, pakishare yung mga experience ninyo. Kung meron kayong comment na lang kayo sa comment box below, tapos pakishare din kasi if you sit down actually with fellow Filipinos, ang daming story that's unheard, ang daming mga struggles, ang daming mga achievements, ang daming iba't iba yung all walks of life natin na magkakaiba yung story natin. Kaya I'm really wanting to hear din yung mga stories ng mga kapwa natin kababayan na umalis tapos biglang pahirapan or madalian, yung mga ganon na eksena. So ayun, yun lang ang chika ko for today kasi it's Sunday naman and it's 29 degrees, ang init-init pero makulim. Tingnan nyo naman yung weather, it's very makulim din pa din. So, I don't know. Gugis rin ako ng car and everything. So, hindi ko na rin alam ang gagawin ko for the whole day today. Pero siguro magre-relax muna. So, ayun. Thank you guys for watching. Have a great day. Bye!